Napalaban na naman ang world number 1 na si Magnus. Una nating i-analyze ang laro niya kay Lazavic, ang binatilyong tumalo sa kanya nitong nakaraan lang. Makakabawi na ba siya? At syempre sa pangalawang laban kay Hikaru Nakamura, ang mamaw ng chess.com na palaging pinakamatinding katunggali niya dito pagdating sa Title Tuesday. Pag-aralan natin. White dito si Lazavic nag D4, Knight F6 si Magnus, C4, G6 approaching King's Indian, ang isa po sa paboritong depensa ng inyong lingkod. Bishop E2, ayun, nauuso ngayon to, ano? Averbach, parang kailan lang nakapag-analyze tayo ng Averbach opening. Castling, Knight F3, ayan. Ang Averbach po talaga ay Bishop G5. Pero, kapag nag-Knight F3, gustong iuwi ng puti sa classical King's Indian. Nag-E5, castling, kumapture sa D4, yun lang. Orthodox variation ang tawag dito. Ang main line po kasi yung Knight C6, pag nag-D5, Knight E7, dito pa lang magsasanga kung ano ang pipiliin ng puti na variation. May bayonet, classical Knight E1, Knight D2, ayan, okay, etc. etc. Pero, ang ginawa dito ni Magnus, kumapture sa D4 kagad. Knight takes D4, Rook E8, F3. Ayan, suporta muna sa E4, kakapturein po kasi, at nag C6. Ayan, ang purpose naman yan ay babasag kagad ang black sa D5. Gigitnaan kagad ni Magnus. At nag Bishop G5. Ayan na, para may pressure na hindi malayang makaka D5 kasi pag kinapture-capture, nakapin yung knight, di makakapalag. Queen to B6, yun lang. Ang bigat ng tira na yan. May pressure sa B2, may pressure sa knight, may knight takes E4 na paparating. Para sa akin po, napakalakas ng Queen B6 ni Magnus. At nag-King H1, inilagan lang. Hindi man lang nasindak sa B2 at knight. Wala bang mga ganun-ganon? Knight A6 ang ginawa na linya ni Magnus. Okay, bihira na po ang Knight A6 na yan. Pero, para sa kaalaman po nating lahat mga kamatsas, alamin muna natin yung mga likot-likot nito, no? Una, what if Queen takes B2? Libre yung pawn. Mag na Knight A4. At halimbawa, ilag natin Queen A3, Rook B1. Okay. Complicated, ano? Complicated, pero kitang-kita po sa evaluation bar na lamang. Okay? Maaring naamoy kagad ng advance si Magnus o kaya talagang aware siya, alam niya na lamang ang puti after Queen takes B2. Isa pa na paglilinaw, what if Knight takes E4 sacrifice na tipong bitin yung Knight sa D4, magna Knight takes E4 lang. At pag nag-Queen takes, may Knight takes D6, timplado mga kamatsas, timplado pala yun. Kapag nag-Rook F8, may Bishop E7, long collides ang tore, quality up in exchange ang puti dito. So advantage po, no? Ayan, naunawaan na natin na hindi pwede Knight takes, di rin pwede Queen takes B2. Balik tayo ngayon sa Knight A6 na linya na pinili ni Magnus at nag-Knight B3. Ayan na, time na para iiwas yung Knight at the same time maipang block sa paparating na Queen takes B2. Bishop E6, ayun, at dito po mga kamatsas, lumabas ang novelty. Bishop E6. Ang old line dito ay Knight C5 2023. Ni Magnus Carlsen din. Laro niya kay Rostovtsev. Laro na pala ni Magnus ito 2009. Ayun, laro ni Carl Frederick. Okay, balik tayo mga kamatsas. Yun pala ang old lines, Knight C5. Pero, Bishop E6 2025, new move by Magnus. Kinapture lang, H6. Grabe, nagpakain lang ng pawn, ano? Knight A4, threat sa queen. Queen D8, queen to queen. Takes, takes, Bishop E3. Na dito po, kitang-kita sa evaluation lamang ang puti. Dahil lamang ng isang pawn na queen to queen pa. Aba, mukhang makakadali na naman ang batang to kay Magnus Nag-Rook C1 para mapigilan yung paparating na Knight C2. Yun lang. Dahil sa pagka-pressure, pinigilan pero mali ang pamigil. Dapat daw ang tira ay Rook AD1. Yun lang ang isa pa sa binibiling tira dito. Na tipong ipapakapture yung pawn sa A2
Tapos knight BC5. Malalim at mahirap pong makita yung realization na yan. Pang computer. O, balik tayo dito. Sa rook FC1, nag B6, good move by Magnus. Para naman pigilan ang anumang o alinman sa mga yokababs na yan na po pwedeng lumundag na makapanggulo, pressure. Knight D4 na sundan pa ng another bad move by Lazavic. Dapat daw ang tira ay A3. Ayun. Tapos papasok Knight D3 and Rook C3. Okay? Yan ang accurate na inirekomenda ng computer. Pero, balik tayo sa Knight D4. Para sa akin, mukhang maporma din naman ng Knight D4 kasi may pressure sa bishop. Ayun na, tumbukan po ni Magnus ang good move. Perfect timing ito. Pakiguess nyo, ano kaya yung ginawa? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Tumbok ang Knight G4. Sacrifice. Ayun. Nag-Knight x E6, Knight x E3. Biruin nyo dito Tingnan nyo Capture, Rook takes D8. Biruin yung brilliant mind itong si Magnus Nagpa-quality down lang. Parang tulog lang Parang wala lang. Ano kapalit? Quality down. A3. Yan. Dito na mararamdaman kung ano yung kapalit. Tingnan nyo Rook B1, another bad move. Dapat daw po is Rook takes. Pinapabalik na lang. Ayun. Yan ang natanaw na napakalayo ni Magnus. Diba? Parang wala lang. Pero may ganyan na pala. Biglang pasok Bishop F1, ilag. G5. Grabing realization yan. Gini-5 lang. Parang hindi na pala makagalawang. Yung tore, hindi pwede sa D1, hindi pwede sa E1. Bantay sarado. Hanip na understanding yan ang lalim. B4, ayan, para makahinga-hinga ng space. Pero another bad move dapat daw po is Knight C3, balik lang. B4, Bishop D4, ayan. Medyo sumablay na rin si Magnus. Dapat daw ang tira ay Bishop E5 lang. Tama namang igalawang Bishop pero sa E5 dapat ang landing. Landing, hindi sa D4. Yun. Bishop D4, Rook B3. Ayun, bumigay na ng bumigay sila Lazavic. Dapat daw is C5. Pag nag B5, capture na. Desperate move na. Magpapaka-desperado na. Pipigilan tapos Knight C3. Okay, etc. Magulo pa ito pero yan ang dapat na balagbag na gawin. Kaso nag-Rook B3. Kinapture na. Capture. Knight E3. Another good move. Rook B1, Knight x G2. Grabe talaga. Kakabilib ang nerve nito ni Magnus. Nakikita niya yung mga ganyan, Knight B2, wala na. Sunod-sunod na bad moves ni Lazavic kasi nga po, it's a matter of nerve na rin Mahirap na rin talagang unawain. Knight H4. Ayan, magbi-Bishop E5. Threat sa H2, Rook D3. Wala na. Talagang toloya na. Bumigay na. Yun, sabi nga ng bumi na. Rook D3, Blanderacious. Dapat daw po ang tira ay F4. Ayun. Rook D3. Ayun. Kinapture. Dito po, ang perfect move ay Rook F2. Na hindi naman makapture yung bishop kasi may knight takes. Threat yung tore and then may threatening matchas sa H2. Ayun. So dito, Rook F2, Ayan pala, walang halos depensa Perfect. Di naman maka Knight D1, may Rook F1, matchas. Di makaangat, may Knight. Grabe. Galing. Rook takes. At dito ay kumapture. A4. Okay, A4. At good move ba yan? C5. Abay, bumawi din ng bad move si Magnus. Yun laing. Dapat daw po ang tira ay Knight to G6. Okay? Ano threat ng Knight G6? Gaganon ba? Knight E5. Lilipat yung Knight, So, pero balik tayo. C5. Capture. Rook D7. Ayun, hindi rin consistent na kasi wala na rin pong oras gaano sila Lazavic. Dapat daw is A5. Ihatid muna yung pawn sa A6,
Pero rook D7, napa A5 dito. Yun lang, pagka A5, nakalock ngayon yung A-pawn. Dapat pala ihatid muna. Tapos saka sunduin yung hatid sundo ba? Nag-rook C7, threat sa pawn at nag-bishop A3. Yan, tibay na tibay, walang makuha. Rook C6, pangarap na makapingas pero ayaw patuparin o ayaw ipatupad ang pangarap. Nag-F4 na lang. G-F4 sacrifice, King G1. Kumbaga, realization naman dito ni Lazavic, okay, double pawn ka naman kahit ibigay una yan, parang gano'n. Knight F3, checking F2, and Knight E5. Ayun, naku po. Harvest time. At dito po, hindi na nakayanan ng mata. Hindi na natiis dahil babagsak din ng pawn C4. Ni-resign na po ni Lazavic. Okay. Akala ko madadali niya uli si Magnus. Bumigay, nakabawi si Magnus. At ito pong huling laban na ito. Nakamura versus world number 1. Pag-aralan natin. Black uli si Magnus. Ang ginawa ni Naka, nag B3. Ayan na. Naka's opening choice. Nag Larsen, Bishop B2, Knight C6, C4, at nag G6, E3. Ayan, ang plano is magpapiangketo setup. At nag Knight F3, D6 lang, Knight C3 develop. Simple lang ang ginagawa ni Naka. Ganon din si Magnus. Develop lang. Nag D4 na. Siyempre, control the center. Nag castling. Bishop E2 at ready to castling na rin. Rook E8. Kumapture sa E5. D takes E5. At dito po naganap na wala sa talaan ng aklat. Dahil Knight takes E5 ang old line na ginawa ni, sino gumawa? Ni Alistair Hill versus George. Ayan. Nabasa na naman natin si George. Parang ano yan di ba? Famous na nakalaro ko dati si George, na tandaan niyo 'yon. Okay, D takes E5. D takes E5 novelty. Nakipag-exchange lang A3. Para walang Knight B4 si Magnus, pinigilan ni Naka. Nag E4, atake muna Knight D2 and Bishop F5. Ayan, kumbaga, okay. So, exchange ng queen at develop ng mga pyesa, may E4 pang pitpit or pamitpit, pang ipit. H3 para mag G4, papaalisin ang bishop. Siyempre, madali pong makita. Kailangan pigilan. Kinaslingan sa queen side. Okay, at ready na rin sa D-file. Nag H4 dito si Magnus para pag nag G4, i-end pass and capture lang. Nag G4 pa rin. Tigas ang ulo ni Naka. Talagang tuloy. Capture and pasan, capture and the Knight E5. Okay, Knight E5. Yung nga lang pag G4, parang mabibitawan yung pawn sa E4 na G4 nga. Atras, may pin, may ikot. G5 muna. Knight E8. Yun ang mali dito ni Magnus. Dapat daw po is Knight H5. Ayun ang dapat pala. Tapos Knight D takes E4, saka mag Bishop F5. Okay, hindi naman ganun kalakihan ang lamang dito ng puti. Pero hindi nakita, nag Knight E8 dito, kinapture, Bishop F5, nag H4. Okay, kaibahan nito, may nakikita akong H5 dito, nalalakas ang puwersa ng puti sa H-file. Yan ang medyo nakikita kong pambato dito or magagamit ng puti talaga. Kipag-exchange na ng mga tore, Knight F2, good move by Naka. Safe na safe, walang kapasok-pasok. One pawn up. Knight C7. Ayun, another bad move by Magnus. Pero ang basa ko dito sa kanyang plano ay gusto niya lang lagyan ng mas aktibong square ang kanyang passive knight sa E8. Pero ang gusto ng computer ay B5 na kagad. Naku po naman, grabe, pakain lang Kain, halimbawa, kain, sabay Knight C7, gaganon lang. Pag nag-Bishop E2, sabay ganon. Ow! Lugaw ang isip mo dyan. Ang lalim. Malalim. Knight C7. Knight CE4. Okay. Hindi rin natumbukan ang simpleng tira. Rook D1. Palit-palit. Lamang ng isang pawn. Diba? Sabi ng mga veteranong players natin, daanin mo na sa yaman. Lamang ka ng pyesa Pero Knight CE4, Knight E6. Puro brand X ngayon
O dapat daw tira, capture na yan, knight takes, sabay knight d3 pasok, capture, capture, knight c5 double, and rook takes, and rook d1. Ay, sorry, rook d1. Yan ang gusto ng computer. Pero, medyo wala eh. Talagang human nerve tayo, human perspective. Nag-knight to e6, rook d1. Ayun, naihabol ni Naka ang tamang realization. Tinanggap ni Magnus, takes, and nag-knight d7. Ayan. May napanood tayo, di ba? Yung kaka-upload ko lang na Grandmaster, lamang ng isang pyesa kay Magnus. Isang pyesa na yun, ha? Napilit pa eh. Panalo pa. Eh sa isip ni Magnus, eto pa kayang isang pawn lang? O, pero tingnan natin. Mamaw si Naka, baka naman magkamali si Magnus ng timpla. O, knight d6 threat. Knight d8, yakap muna. Defense. Kung sa basketball, defense. Bishop c8, threat. O, b6 muna. King e2. King f8. Ayun, pupuntahan na. Bishop h3. Oh, takbo ka agad, oh, pero good move. Tama yung takbo. Ah, okay. Kasi kung mag king e7, may knight c8 kuha yun. Okay, kaya pala binakante yung c8. Hindi sa takbo. Sugod pa rin pala plano. O, a6, nakita yan ni Magnus. a4, c5, knight c8. Okay, threat yung pawn at nag-knight c6. Ibinigay yung pawn. King e7. Okay, so parang dito, wala na eh. Bumagsak talaga yung isang pawn, pero ay, may balik pala. May balik din pala. Ayun, kinuntirya pa yung isa pang mahinang pawn. A5, push, and ayun na, para ipalit na. Takbo si Magnus. Ayaw na niya makipagpalit-palit. Bishop e4, King d6, knight c8 check. Ayun, aba, iba ruta. Dito pupunta. Oh, umikot eh. F6, kain-kain. And, okay, knight c7, pupunta dito sa d5. Knight f7. Likot naman ng Yokabab. Kumbaga sa ano, parang hineting. Ang likot kanina pa puro. Oh, kailangan alisto ka eh sa mga galaw ng knight. Sino ba nagsabi nun? Sabing ganun, ang magandang hawakang pyesa o minor piece sa matira pagka nasa blitz time na, knight. Yan daw the best kasi unpredictable yung mga talon. Pagka blitz ha. O, king e6, knight f4 check, king f6, king f2. Maingat dito si Naka. O, knight c8, knight d3 palit, tinanggap, knight d6, king g3. Ayan, dito po ay kita na rin sa evaluation bar ang pagkatangkad-tangkad at laki ng lamang ng puti. Pero dito po ang pinaka ikinatalo ni Magnus ay yung kanyang oras. Nawala ng oras eh. Ayun. At, okay, bumigay siya kay Naka. Ano, malakas talaga si Naka. Ang resulta ng late edition, ayan, ang nag-champion po ay si Perusia. Tied sila ni Sam Sevian. MVL, Nakamura, Duda, ayan, Erigaisi, si Magnus ay naging pang-siyam. Kasi, ilan ba talo niya? Isa, dalawa. Talo siya kay Duda, talo siya kay Nakamura. Okay po, ganun talaga. Hindi naman araw-araw paksiw. Minsan ay adobo din ang kapalaran ni Magnus. Kaya, abangan natin sa mga susunod. Basta naglaro si Magnus, grab natin ang opportunity pag-aralan dahil marami talaga tayong matututunan sa kanyang mga diskarte na mabibigat. Maraming salamat po mga kamatyas. Kung kayo may mga komento, lapag nyo lang sa comment section below and don't forget to subscribe sa mga di pa nakakapanood and click nyo na rin ang notification bell all para lahat ng ating mga uploads ay mag-notify po sa inyo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.